Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon at kayo po ay nariyan. Samahan niyo po kami mga kapatid sa oras na ito at to all the viewers, diyan with us mga kapatid, kung kayo po ay malapit dito, samahan niyo po kami, makasama namin kayo, maka-fellowship. Pero kung kayo po ay malayo, manatili po tayo na nanonood, nag-view, actually nag-aaral, yun ang pinakamahalaga po. Nag-aaral po tayo. Hindi lamang tayo nanonood, kundi tayo ay nakikinig sa salita ng Panginoon. So, magandang gabi po. Ngayon po ay chapter 3 na po tayo ng Book of Judges. So, tatlong Wednesday na po tayo sa Book of Judges. So, welcome po sa ika-308 midweek service. Every Sunday po, mga kapatid, patuloy po kaming nag-aaral at ginagamit ng Panginoon sa study natin ng Book of Luke. Chapter 12, verse 41. So magpapatuloy po tayo sa pag-aaral. At ngayon po ay Judges chapter 3, verse 1 to 31. Aklat ng hukom. Kaya mga kapatid, sana meron kayong notebook o ballpen, samahan niyo po kami. Pwede po tayong magsulat. At yung mga old school method po natin. Actually, ako nga po, sa notebook din po ako nagsusulat. Sure po ako na hindi po ito mawawala. Tatagal. So, we study the Bible book by book, chapter by chapter, expository preaching. Ang method po ay inductive Bible study. So, ang title po ng teaching po ngayon, The First Three Judges in Israel. Every Wednesday po, Old Testament, and every Sunday, New Testament po tayo. Series po. Dire-diretso po tayo. Humihinto lang po o kaya isinisingit lang po yung teaching kapag mahal na araw at Christmas. At kung loloobin ng Panginoon, minsan ay New Year's teaching. But yan po ay dire-diretso lang po. Bumabalik at bumabalik lang po. Kung saan po tayo minto, yun lang itutuloy natin the next verse. Let's pray. Diyos Ama, maraming salamat po. Ama, pangunahan niyo po kami. Kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kahabagan. Kami po nawa ay inyong pagpalain at mapagpala ng iyong salita. Ipahintulot po ninyo na kami po ay matuto, Panginoon. Kahit inaamin namin na kami po ay parang Israelita rin, na matigas ang puso, nagkakasala, tumatalikod sa mga layunin mo, umiiwas sa mga kalooban mo. Iba't iba po ang aming mga pagtugon. Kaya Lord, humihingi po kami ng aming ang kapatawaran sa iyo, Panginoon, sa aming mga nagawa. At nawa, Lord, ang Banal Espiritu siyang aming maging guro sa gabing ito. Maraming pong salamat. Itinatas ko po ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay, so mga kapatid, kung summarize natin ang hukom, sa chapter 1, mga kapatid, pinakamaraming verses dito yung ginawa ng Judah. Ang Judah at ang Simeon ay kumilos ayon sa gusto ng Diyos. Pinatay nila, actually, pumatay po sila ng 10,000 sa lugar ni Besek. At marami pa po silang nasakop. Nine cities. Mga iba't ibang mga nationality na kalaban po ng Israel ay let's say, napatay po nila. Ang hindi lang po nila nagawa ay yung mga tao sa kapatagan na sa verse 19 ay mga nakakarwahe, naka-chariots. Pero, sa madaling salita, sila po ay nakatupad sa gusto ng Diyos. Sabi nga sa verse 19, chapter 1, ang Panginoon isumama sa Juda at kanya inangkin ng mga lupaing maburol. So, sa chapter 1 din, meron pong 7 po pala, akala ko 6, 7 tribes na hindi po sumunod sa kalooban ng Panginoon. Nanatili po yung mga Canaanites sa kanilang lugar. At ang iba ay
parang pinakiusapan na lang na maging alipin. So, hindi nila pinatay at mananatili doon yung mga Diyos-Diyosan ng mga Kananeo. Sa chapter 2 naman po, mga kapatid, ay ang Panginoon ay nangusap. Basahin ko lang yung verse 3 kasi nga hindi po sila sumunod. Hindi nila pinalayas yung mga kalaban sa loob ng lupain nila na kanilang minana. Kaya sa Hukom chapter 2 verse 3, sali paki-flash. Hukom 2 verse 3. Ito ang sabi ng Panginoon. Kaya sinasabi ko ngayon, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila magiging mga kalaban ninyo. Yun po, yung mga binabanggit ng mga kalabang na iiwan pa sa kanilang mga lupain. At ang kanilang mga Diyos ay magiging bitag sa inyo. So last week lang po yan. At ngayon po, yun nga po ang mga nangyari. After nga nun, sumamba nga po sila kay Baal. Sumamba po sila sa mga Diyos-Diyosan. At sa verse 10, Hukom chapter 2 verse 10, namatay na po yung mga magulang. At sa verse 7, namatay na po. Actually, si Joshua, binanggit po dito, namatay na rin yung mga elders. So, isinilang po yung mga new generation. Around 40 years na po nung namatay si Joshua, 40 years na po more or less ang nakaraan. At ang mga bagong isinilang na bagong henerasyon ay hindi nakakakilala sa Panginoon. Sila po yung mga sumamba sa mga Diyos ng mga kalaban po nila. Kaya ngayon sa chapter 3, actually introduction pa rin ito, sabi nga sa verse 17, Hukom 17 hanggang 19 yata o 18 ha, kapag may mga sumusuway ang mga Israelita at sila po ay tumatawag sa Panginoon, nagpapadala ang Diyos ng hukom na tatayo bilang tagapagligtas. Ang hukom po dito ay hindi nakaupo para humatol, kundi tagapagligtas. So ngayon, chapter 3, dito po magkakaroon ng tatlong hukom o judges. Una ay si Othniel sa lahi ni Judah. Pangalawa si Ehud, verse 15 hanggang verse 30. And ikatlo ay si Shamgar. So mamaya, dadaanan po natin itong tatlong to. So sige po, tuloy lang po natin, no? Verse 1. Chapter 3, Hukom chapter 3, verse 1. Ito ang mga bansang iniwan ng Panginoon upang subukin ang mga Israelita na walang karanasan sa pakikipaglaban sa Kanaan. Verse 2. Iyon ay upang malaman ng mga salinlahi ng mga anak ng Israel ang pakikipaglaban upang turuan sa pakikipaglaban ang mga hindi nakaranas nito noong una. So, maaari ang mga magulang nila nakaranas, yung iba namatay na nga, pero ito, maaari mga bata pa sila nung namatay ang mga magulang nila, wala na pong sino man nakakaalam na kung paano lumaban. By the way, ang batas po ng Panginoon, 20 years old and above, ay isinasali na sila sa bilang, let's say, soldier o military ng mga Israelita. 20 years old na lalaki, pataas. Kaya itong mga ito, nung panahon na ito ng mga bagong generation, hindi marunong lumaban kasi hindi pala naranasan. Kaya ngayon, ang mga bansang naiwan, actually, mga karamihan na nga, nasa bundok na nga naninirahan yung mga kalaban nila, magiging parang magkakalaban nila upang sila ay masubok ng Diyos at maturuan upang malaman at maging bihasa sa pakikipaglaban. Kasi sinabi nga kanina, no? Nakalagay nga dito, no? Ang mga kalaban na naiwan ay ang mga bansang naiwan na yon, like yung mga Amorites, Moabites, Canaanites, galing naman kay Canaan lahat yon ay magiging kalaban nila. So ito po yung parang way of opportunity ni Lord to train the Israelites to fight. Ito magiging practice po
nila. But dangerous practice because real battle po to eh. Kumbaga sa basketball, may tinatawag na tune-up games. Parang yung Gilas ngayon. Okay, sa boxing, may tinatawag na sparring partner para mag-boxing, which is totoong boxing yon, pero hindi po yun, wala po, it's a non-bearing practice po. Pero, syempre po, andun pinag-aaralan yung mga techniques, defense and offense. Pero ngayon, ito pong sinasabi ng Panginoon para daw sila ay matrain, turuan, makipaglaban. Mga kapatid, ito po yung totoong labanan po. Hindi na po ito practice lang na parang makikipag-practice lang. Nung I think 19, tanda na, no? Nung sa CMT po, sa college, mga kapatid, sa Tagaytay po kami nagkaroon ng parang bivouac kung tawagin. Ewan ko lang kung familiar yung iba doon. Bivouac. So, lahat ng mga CMT cadet ng mga eskwelahan, kami po ay sa FEU, tapos parang isu-surprise attack kami ng mga taga-MIT. So, isa ako sa napili na parang magdadala ng, actually, dala ko M16, pero blank bullets po. Parang ganon. So, parang ang practice ganon lang, mga blank bullets, mga, hindi lahat ay may balang blank bullets. Although, ang hawak namin ay M16, yung panahon nun, may blanco at iba wala namang bala. So, na-surprise attack kami, natalo po yung kami. Parang ganun lang po yung training. Pero dito po, mga kapatid, ay totoong labanan to para magkaroon ng tawag dito, matrain yung mga sundalo na 20 years old and above na lalaban. Verse 3, ang nabanggit ay ang 5 pinuno ng mga Pilisteo at ang lahat ng mga Kananeo. Ito po yung magiging praktisa, no? Pero totoong labanan. Mga Sidonyo at mga Hebeo na naninira sa bundok ng Lebanon mula sa bundok ng Baal, Hermon, hanggang sa pasukan ng Hamat. Actually, ito pong lugar na ito, boundary po ito ng Lebanon, Mount of Lebanon, from Mount Baal Hermon. Ang bayan pong nakasakop dito, ang pinakamalapit ay lugar ni Asher at saka ni Nephtali. So, maaring sila yung lalaban dito. Ngayon, mga kapatid, mayroong 5 lords, Panginoon o leader of Philistine. All the Canaanites in Mount Lebanon and Mount Baal Hermon. Baal Hermon is a historic center of idolatrous worship dedicated to the false god Baal. Itong bundok na ito. So, ang target talaga ng Panginoon is yung kanilang Diyos-Diyosan. Siyempre po, pag gustong sirain ng mga Israelita yung Diyos-Diyosan, talagang magkakaroon po ng labanan. Kasi nga po talaga yun ang gusto ng Lord. Ayon ng Panginoon na mayroong Diyos na sasambahin ng mga Israelita, baka sila po ay mahawa. Now, verse 4, tuloy lang natin. Ang mga ito ay upang subukin ng Israel sa pamamagitan nila at malaman kung kanilang papakinggan ng mga utos ng Panginoon na kanyang inuutos sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ni Moses. Actually, bago po namatay mga magulang nila, narinig din naman marahil nila yung mga utos. Pero ito po ay masusubok kung susunod po sila o sila ay tatalikod sa Panginoon, sa mga utos ni Moses. Verse 5, kaya't ang mga anak ni Israel ay nanirahan kasama ng mga Kananeo, mga Heteo, mga Amoreo, mga Periseo, Hebeo at mga Jebuseo. Marami pa ho natitira, mga kapatid. Bagamat marami na po silang napatay, pero marami pa rin ho silang mga natitirang kalaban. Verse 6, kinuha nila ang kailang mga anak na babae upang maging mga asawa nila at ibinigay ang kailang sariling mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki at naglingkod sa kanilang mga Diyos. Ito po yung ginawa nila. After nang mamatay si Joshua, yung mga elders at yung mga magulang nila, tumalikod na po ang mga Israelita. Ang iba po ay nag-asawa, nagkaroon ng intermarriage.
sa mga lahi na ito ng mga Heteo, Hamoreo, Pereseo, Hebeo at mga Jebuseo. And this is forbidden. Against the Lord po ito. Ito po ay pinagbabawal. Ayaw ng Lord ito. Utos po ito. Actually, marami po sinasabi tungkol dito. Isa po ito sa sinabi, no? Deuteronomy 7, verse 3 to 4. Sabi po ito sa utos ng Panginoon, huwag kay Moses, huwag kang mag-aasawa sa kanila. Ang iyong mga anak na babae, huwag mong ibibigay sa kanyang anak na lalaki. Ang kanyang anak na babae ay kukunin mo para sa iyong mga anak na lalaki. Ito ang dahilan ng Panginoon. Verse 4, sapagkat kanilang ilalayo ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin, upang maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayoy maglaaalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at mabilis kanyang pupuksain. Kasi po kapag nag-asawa na po ito ng ibang lahi, ang mangyayari, mapapamahal sila doon sa napangasawa nila at hindi na nila kakalabanin yung Diyos ng asawa nila. Kasi magmamahal ka ng asawa mo na ibang lahi, na may ibang Diyos, na hindi Diyos ni Israel, ni Jacob, or ni Moses, ni Abraham, ni Isaac. Kaya ayaw ng Panginoon. At ang pinaka-worst pa nga rito, kapag nagkaanak, ay sigurado saan pupunta yung anak. Sinong sasambahin ng anak? So, mahahati ang pagsamba. Kaya ayaw ng Panginoon. Pero ito po ang ginawa nila. Sinuway nila ang Panginoon. Now, verse 7, tuloy lang natin. Hukom 3, verse 7. Ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at nilimot ang Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga Baal, sa mga Asherah. Sino ba si Baal? Nabanggit ko na to last week. Si Baal meaning Lord or Master, Lord of the storm, rain, and agricultural God. Ito yung pinaka-supreme God nila. At sino naman si Asherah? Asherah, in plural, is Asherim. Refers to a major Canaanite fertility goddess. The sacred wooden poles or stylized trees erected in her honor and chief female deity of Canaanites. Babae po ito. Dito sila naglilingkod. So, partner po yon yung Baal. Kasi nga, yung Baal is a Lord of Storm and Rain. And then, sa pagdating naman sa fertility naman, si Asherah. So, dito po naglingkod. Ito na nga po yung nangyari sa Deuteronomy 7. Pinagbabawalan sila, pero ito na nga po, naging totoo na po yung sinabi ng Diyos. Nakita ng Diyos yung epekto ng pagsuway. At ang sabi nga dito ay nilimot nila ang Panginoong Diyos. Kasi nga po, unang-una, yung iba, mga magulang din siguro, hindi naman masyadong mataas ang level ng faith sa Diyos. Pero kung ano yung may tuturo nila, kung ano yung alam nila, yun na di matuturo. Magiging mababaw po yung pagtuturo. Okay. Samantala, meron din namang proof ang Diyos. Actually, ang proof ng Diyos, kung hahanap sila ng proof na parang dapat sambahin, meron pong Ark of the Covenant, yung kabanang-tipan, at meron pong Torah, batas ng binigay ng Lord kay Moses. Naroon po iyaan yung kabanang-tipan doon po sa tabernacle, doon sa sheet, sa anong lugar po ba yon? Yung lugar po ng Shiloh, yung Ark of the Covenant. Kung naghahanap sila ng proof, patunay na physical evidence na kung andun ang presence ng Lord, meron pong kabanang-tipan. Kaya lang, nasa Shiloh po yon. Pupunta po sila sa Shiloh, lahat po sila. Kaya nangyayari, bawat tribes na merong inangkin o merong tinatawag na minanang lupain, napakalapit na po kasi ng Diyos-Diyosan nila dahil andun po yung mga kalaban nila na sumasamba, halos nakikita nila eh. Ewan ko lang kung kinakatama rin lang pumunta sa Shiloh para makita yung proof
na pwede nilang pagsambahin kasi yun talagang dapat gawin. Pero ang nangyari, maaring baka kinulang sa pagtuturo na dapat sumamba po doon sa Shilo, pumunta sa Shilo, doon sa tabernacle, at naroon po yung kabanantipan. But anyway, yun nga po, tumalikod po sila, sumamba kay Baal at kay Asherah. Verse 8, tuloy ko lang po. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel at kanya pinagbili sila sa kamay ni Kushan, Risataim, na hari ng Mesopotamia. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Kushan, Risataim ng 8 taon. Okay. Kushan, Risataim. Perhaps ito ang king of Mesopotamia. Mesopotamia is Iraq sa panahon ngayon. Malayo po ito sa Israel. Nasa eastern part po siya ng Israel. Napakalayo po nito. Pero si Lord, ginamit po siya. Pinagbili po ang Israel sa mga kay Kushan na taga Mesopotamia. Ipinagbili. No, yung term na ginamit dito, hindi ko na-check sa English sa New King James. Pero sabi dito na ipinagbili, ibig sabihin, ay ipinaubaya siya ng Panginoon, ang Israel. At, ano pa? By the way, the name Kushan meaning double wickedness. Ilang beses po binanggit dito na sinasabi nga na maaari sabi nila, yung writer binanggit lagi, siguro yung writer galit. Kasi ilang beses binabanggit yung Kushan, which is ang meaning ay doble ang kasalanan o kasamaan. The Israelites nag-serve sa kanya ng 8 taon Sold. Ibinenta, sold by the Lord to Kushan. So naglingkod po ng 8 taon ang mga Israelita. Verse 9, tingnan natin. Ngunit nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel, ngunit nang dumaing sa Panginoon, verse 9 ngunit nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel, ang Panginoon ay nagbangon ng isang tagapagligtas sa mga anak ni Israel, na siyang nagligtas sa kanila. Sa makatuwid ay si Othniel na anak ni Kenas, na nakababatang kapatid ni Caleb. Dumaing o cried out in Hebrew is Zaak, Z-A, parang apostrophe, A-Q, Z-A-A-Q. Ano ibig sabihin nito? Yun ang ibig sabihin niya sa Hebrew. It describes a piercing shriek o shriek. Parang matinis na tumili. Minsan kahit maliit lang po yun, sometimes yun po yung parang pumapasok sa pandinig ng Diyos. Or a loud, desperate cry for help, originating from danger, distress, or anguish. Narinig po ito ng Panginoon. Dumaing sila sa Panginoon, mga anak ng Israel. Ngayon, nagbangon ng Panginoon na tagapagligtas na ito, si Othniel, bunsong kapatid ni Caleb. Siya po ay anak ni Judah. Sila po yung mga unang nabanggit sa hukom, Book of Judges, na matitindi ang mga pinagdaanan sa labanan. Sabi nga ni sa Judges chapter 1, kung sino yung lalaban, sabi ni Caleb, verse 12, sabi dito ni Caleb, ang sumalakay sa Kiryat Sefer at sumakop doon ay ibibigay ko sa kanya si Aksa na aking anak bilang asawa. Verse 13, Judges 1:13. Si Othniel na anak ni Kenas, na kababatang kapatid ni Caleb, ay siyang sumakop at ibinigay niya sa kanya si Aksa na kanyang anak bilang asawa. Actually, mag-isa lang po 'yon. Ito si Othniel, sinakop niya yung lugar ng ano ba yung lugar na pinasasakop? Kiryat Sefer. Kaya siya po yung unang hukom. Siya po yung unang judge dito. Galing sa lahi ni matatapang, galing kay Caleb.
Lahi ni Judah. Actually, lahi ni Judah. Okay? So nakita ng Panginoon yung leadership ni Othniel doon sa Judges chapter 1 verse 12 to 13. Nakita niya yung determination to fight. Nakita niya yung pagiging pamumuno. At si Caleb di na pwede kasi may edad na nga po yun. But yung mga lahi ni Judah, medyo talagang palaban. Verse 10, tuloy ko lang po, Hukom 3 verse 10. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya. So yung Espiritu ng Diyos. At siya'y naging hukom sa Israel. Siya'y lumabas sa pakikipaglaban at ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Cushan Risataim, na hari ng Mesopotamia, at ang kanyang kamay ay nanaig laban kay Cushan Risataim. Okay. So, minsan ganun ang Lord, no? Para saktan at disiplinahin ng mga Israelita ay gumagamit siya ng mga kalaban. Pero dumarating ang time na natatapos din po yun. At kapag dumating yung time na yon, binabanggit ng Bible, ang Espiritu ng Panginoon ay pumupunta doon sa taong iyon na siyang ginagamit ni Lord para maging Savior. So, ito po yung nangyari dito sa lugar na ito. Okay? So, perhaps, ang lugar na ito ay lugar na binabanggit sa verse 1 to 3, yung lugar ng na sinakop nila ni Cushan, itong lugar ng Israel, I think is in malapit sa Asher o kaya Naphtali, but binabanggit kasi Israelita eh. Now, tuloy lang natin. Verse 11. Kaya't nagpahinga ang lupain ng 40 taon. At si Othniel na anak ni Kenas ay namatay. So 40 years po na nagpahinga po ang lupain. Sabihin, walang labanan. Okay? So hindi po masyadong specific kung anong lupain kasi may mga tribes po na iba't ibang tribes na iba't ibang lupain ang mga sinisave ng mga ng mga hukom. Hindi halos lahat ng buong sakop ng lupain ng Israel. For example, ang Juda, kasi ang Juda, nasakop nila yon, sila yung pumatay sa mga kalaban. So, maaaring yung ibang tribes ni Israel ang mga sinakop nitong si Othniel. Ni Cushan Risataim. So, 40 years nagpahinga. Verse 12, muling gumawa, ito po, after 40 years, so parang nagpahinga at hindi naman tiyak kung after 40 years o within 40 years, gumawa na naman ng masama ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Pinatatag ng Panginoon si Eglon. So, ginamit na naman ngayon ni Lord si Eglon na hari ng Moab laban sa Israel sapagkat kailan ginawa ang masama sa paningin ng Panginoon. Ang Moab po, nakatira yan sa Transjordan. Okay, so ginamit siya ni Lord para matrain na naman at disiplinahin ng Israelita dahil sa ginawa na naman ng Israelita na masama. Okay, so ibang generation na rin po ito. So kung 40 years, another 40 years, kasi 40 years since namatay si Joshua, so 40 years na naman sila nagpahinga. Kung ito po ay nangyari after 40 years ng pahinga, panibagong henerasyon na naman ito. Na ang iba ay nakipaglaban, pero ngayon yung iba ay hindi na naman na-train siguro sa pakikipaglaban. Tuloy ko lang po. Now, by the way, itong Transjordan, kung babalikan natin Numbers chapter 21, verse 21 to 35, itong mga Moab, nasakop po ito ng mga Amorites, ni King Sihon at saka ni King Og. Kaya, mga panahon na ito, may bagong hari na. Kasi nga, 40 years na eh. Kung bibilangin natin, nung namatay si Joshua, tapos 40 years na po yon ng
bumangon yung bagong generation. And then another 40 years dito, kung titingnan natin 8 years ago na, nakaraan more or less, so meron ng bago ang hari ang Moab. Dati kasi, nung sa Joshua chapter 12, lahat ng hari, 31 kings, napatay po ni Joshua. Kaya ang mga natira sa mga bayan, ng mga kalaban, wala ng hari. Puro leader na lang ng bayan. Ngayon, meron siyang bagong hari na lumutang dito. By the way, Mesopotamia naman, kanina binanggit, mapakalayo po noon. Hindi po siya halos kasama do sa loob ng Kanaan. But ito, nasa lugar ito ng Transjordan, kasama po itong Moab sa mga pinasakop ng Lord. At may bagong hari na dahil ilang generation na rin ang lumipas. So, nabuo ulit yung hari. So, ang hari nga dito ay si Eglon. So, pinatatag ng Panginoon. Pinalakas po ito. And then, verse 13, okay. Verse 13, kanyang tinipon ng mga anak ni Amon at ni Amalek at siya'y humayo at tinalo niya ang Israel. At kanilang inangkin ang lungsod ng mga puno ng palma. Okay. By the way, si Moab at itong si Amon ay magkapatid to, galing to kay Lot. Genesis chapter 19 verse 36 to 38. Ito po yung pangit pakinggan, yung sa pinanggalingan nilang lahi dahil anak sila ni Lot. Si Moab, anak ito ni Lot sa panganay na anak niya. At si Amon naman sa bunso. Dalawang anak. Tatlo lang sila nakaligtas doon sa Sodom and Gomorrah. Si Lot at yung dalawang anak niyang babae. So, basahin na lang po yung Genesis 19:36 to 38. Kaya itong Moabites at mga Ammonites, magkapatid po ito. At sinama ni Moab si Ammon o si Ammonite at si Amalek para sakupin po yung lugar na makuha po yung City of Palms. Ito po yung Jericho. Ang City of Palms, ito po yung Jericho, nasakop po ng mga Benjamita. Sakop po ito ng mga Benjamites. Ngayon, sa madaling salita, nakuha nila to yung City of Palms. So, isa na naman tong parang tagumpay sa mga kalaban dahil inallowed ng Panginoon eh. Dahil nga gumawa na naman ng masama ang mga anak ni Israelita. And perhaps, ang gumawa ng masama dito, maaari mga Benjamita. At mamaya, may babanggitin din dito, not only Benjamites, it's also Ephraim. Kasi magkadikit lang po yan, Benjamin dito, at saka Ephraim sa ibabaw. Yung mga anak na nagmana ng mga lupain. Okay, tuloy lang po natin. So, nasakop po yung City of Palms, so, mga puno ng palma sa Jericho. Samantalang, nila to, lugar nila ito na nasakop na nila. No? Actually, sinunog yata nila ito kung na nagkakamali. Ay, yung walls na bumagsak. Verse 14, ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Eglon ng nahari ng Moab ng 18 taon. So, yung sinasabi dito, anak ni Israel, maaring hindi buong Israelita. Kasi dito lang siya sa City of Palms, sa Jericho, kaya mga Benjamites lang po, perhaps, ang mga nasakop nito. So, naglingkod po sila 18 years dito po sa lugar ng City of Palms, sa lugar ng Jericho. Okay, verse 15. Again, ito ulit. Ngunit nang dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon, parang katulad kanina, sa verse 9, dumaing din ang mga Israelita sa Panginoon. Dumaing din dito, mga Israelita sa Panginoon. Humirang anak ni Israel sa Panginoon, humirang para sa kanila ang Panginoon ng isang tagapagligtas, si Ehud na anak ni Gera. So ito naman ay pangalawang hukom, judge. Yung una ay si Othniel at ito naman ay si Ehud. Ang Benjamites. Kaya nga, kasi nga po, sila yung sinakop. Lugar nila po yung Jericho. So, siya yung ginamit ni Lord na tagapagligtas. By the way, yung hukom po, no? Yung nga hukom, sabi ko nga kanina, hindi siya nakaupo para humatol, kundi Savior. Na isang lalaking kaliwete, sabi rito, at ang mga anak ni Israel ay nagpadala ng buwis sa pamamagitan niya
kay Eglon na hari ng Moab. So yun talaga ang rules ng hari, no? Binanggit niya ng Panginoon Diyos sa 1 Samuel chapter 7 po ba 'yon o 8, yung rules ng hari. So ang rules ng hari nakikita nila sa ibang bayan, pero sila po ay walang hari, itong mga Israelita. So ang rules ng hari, kapag ikaw ay sinakop, ikaw ay magbibigay ng buwis ng mga lupain, mga minana, mga inani. Ngayon, sila po ay nagpadala ng buwis pamagitan niya kay Eglon na hari ng Moab. So, si Ehud ang nagdala. Verse 16, si Ehud ay gumawa ng isang tabak na may 2 talim, na may 1 siko ang haba, at kanyang ibinigki sa loob ng kanyang suot sa kanyang dakong kanang hita. Verse 17. Verse 15, okay. O nga, sorry. So, sa verse 15, no, okay, balikan ko lang to, no. Verse 15, sabi nga sa English, they cried out. Binanggit ko kayo na, sa verse 9, they cried out then. And the Lord appoint Judge Ehud, sons of Benjamin, dito sa part na ito. And then, sabi dito mga kapatid, no, for 18 years, mga kapatid, perhaps ako pa naniniwala na tulad kanina, for 8 years, ay dumadaing po yung mga Israelita dito sa hari na ito, sa Mesopotamia, na si Cushan. Now, 18 years, hindi po ako naniniwala na between that years, ay hindi po dumaing ang Diyos. Actually, dumaing ang mga Israelita. Dumaing po ang mga Israelita na dumadaing sa Panginoon, pero hindi lahat ng daing nila ay pinakikinggan ng Panginoon. Minsan, hindi po pinakikinggan hanggang sa dumating lang po yung 18 years. Bakit po hindi pinakikinggan? According kay Micah chapter 3 verse 4, ganun din siya noong panahon ni Micah, ganun din ang Lord. Sabi nila, kung magkagayo, dadaing sila sa Panginoon, ngunit sila hindi niya sasagutin. Kanya ikukubli ang kanyang mukha sa kanila sa panahong iyon, sapagkat kailan pinasama ang kanilang mga gawa. So, hindi po lamang na after 18 years na lang sila dumaing sa Panginoon. Hindi po. Dumarating talaga ang time na lagi po silang dumadaing, pero ang Panginoon, according kay Micah chapter 3, ay hindi niya sinasagot. Ikinukubli ng Panginoon ang kanyang muka sa kanila sapagkat nagpapatuloy sila sa kasamaan. So, maghihintay sila kung kailan sila tutugunin ng Panginoon. At ito na nga po, dumating si Ehud after 18 years. And then, verse 16, tuloy ko lang, nabagit ko na ba yung verse 16? And then, verse 16, sabi rito, si Ehud ay gumawa ng isang tabak na may 2 talim, na may 1 siko ang haba, at kanya ibinigki sa loob ng kanyang suot sa kanyang dakong kanang hita. So, gumawa po siya at ilagay sa kanyang dakong kanang hita. Kasi ang damit siguro nun, di ba, parang gown. So, gumawa siya, meron siyang balak gawin. Verse 17, kanyang inihandog ang buwis kay Eglon na hari ng Moab, at si Eglon ay lalaking napakataba. So, ito po yung pinalakas ni Lord bilang hari para sakupin ng Israel. Siguro na-enjoy niya na sumasa kanya ang Lord, pero parang hindi niya alam. Dahil hindi naman siya nakakakilala sa Diyos. Okay. Verse 17 o verse 18. Pagkatapos makapaghandog ng buwis, pinaalis niya ang mga taong nagdala ng kaloob. Verse 19. Ngunit siya ay bumalik mula sa tibagan ng bato, si Eglon po to, na malapit sa Gilgal, at nagsabi, ako'y may isang lihim na mensahe sa iyo, o hari. At kanyang sinabi, tumahimik ka. At ang lahat ng kanyang tagapaglingkod ay umalis sa kanyang harapan. Siguro, sa pagkakasabi dito, merong gustong ibulong o parang ibubulong o lihim na mensahe
Siguro yung hari, ayaw niyang madinig ng mga tauhan niya, mga lingkod niya. Kaya sabi ng hari sa kanya, "Ops, tumahimik ka muna." At pinalabas siguro yung mga tagapaglingkod niya para walang makarinig ng lihim na yon. So, umalis po yung mga lingkod. And then, verse 20, si Ehud ay lumapit sa kanya habang siya ay nakaupong mag-isa. So, ibig sabihin, alam mo naman ng hari, hindi pa basta-basta baka kalapit yung tao habang di sinasabing lumapit ka at sabihin mo yung sasabihin mo. So, inutusan marahil ito na bilang may go signal na lumapit. At sabi nito, at si Ehud ay lumapit sa kanya habang siya ay nakaupong mag-isa sa kanyang malamig na silid sa itaas. Sinabi ni Ehud, ako'y may dalang mensahe sa iyo mula sa Diyos. Sabi ni Ehud kay Eglon. Tama? Hari ng Moab. Siya'y tumindig sa kanyang upuan. So, tumindig po si Eglon. Verse 21, at inabot ni Ehud ang kanyang kaliwang kamay, ang tabak mula sa kanyang kanang hita, at isinaksak sa tiyan ni Eglon. So, yun po, ang pamamaraan po ng pagpatay kay Eglon na utos ng Panginoon marahil. Verse 22, pati ang puluhan, yung siguro hawakan, ay sumuot sa kasunod ng talim. At natikom ang taba sa tabak. Sabihin, parang lumusot po yung tabak. Sabihin, nagsarado po siguro yung pinasukan ng tabak sa balat niya. Sapagkat hindi niya binunot ang tabak sa kanyang tiyan at lumabas ang dumi. Verse 23, nang magkagayoy, lumabas si Ehud sa pintuan at pinagsarahan niya ng mga pintuan ng silid sa isaas at ikinandado ang mga ito. So, ibig sabihin, actually, ganun po, no? Nangyayari po talaga yun, no? Kasi sobrang, mayroon ko nadinig dati, no? Sinaksak po sa isang, pangit pakinggan, nasaksak po at napaihi nung sinaksak. Ibig sabihin, may portion po talaga na parang mapapaihi, mapapadumi ka kapag nahit po yung isang bagay sa katawan. Verse 23, na magkagay lumabas si Ehud sa pintuan at pinagsaran niya ang mga pintuan sa lid, itaas at kandado ang mga ito. Verse 24, nang makalabas siya ay dumating ang kanyang mga katulong. Kanilang nakita na ang pintuan ng silid sa itaas ay nakakandado. At kanilang sinabi, maaring siya ay kanilang sinabi, maaring siya ay dumudumi sa malamig na silid. Verse 25, sila naghintay hanggang sa sila'y mag-alala. Nang hindi pa niya buksan ang mga pintuan ng silid sa itaas, sila'y kumuha ng susi at binuksan ang mga ito. Nakita nila ang kailang Panginoon ay patay na, nakabulagta sa sahig. Verse 26, tuloy ko lang. Tumakas si Ehud, samantalang sila'y naghihintay, at siya'y dumaan sa dako roon ng tibagan ng bato at tumakas hanggang sa Seira. Actually, meron na pong plano, no? Si Ehud ay tumakas, pero may naghihintay sa kanya. Yun yung, yun nga yung mga taga-Ephraim and then siguro yung mga taga-Benjamin din. Kasi anak siya ni Benjamita. Siya anak ni Benjamin. So verse 27, tuloy lang natin. Verse 27, pagdating niya, ito yung naghintay, ay kanyang hinipan ang trompeta sa lupaing maburol na bundok ng Ephraim at ang mga anak ng Israel ay lumusong nakasama niya mula sa lupaing maburol at siya'y nasa unahan nila. So, okay, pag tinignan niyo po yung mapa, kasi nga, Benjamites po si Ehud, so ang Benjamin, mga anak ni Benjamin, ay maliit lang yung sakop, nasa ibabaw nila, nasa taas sila yung mga anak ni Ephraim. So marahil, hindi na nag-detail dito, marahil ang mga Ephraim, anak ni Ephraim, tsaka anak ni Benjamin, ay nag-usap, tulad ni Judah, tsaka ni Simeon, para planuhin tong gagawin nila na pag napatay po si Eglon, ay hihipa ni Ehud yung trumpets bilang hudyat sa mga taga-Ephraim at taga-Benjamin, na sila po ay lulusong nasa naunahan nila. Verse 28, kanyang sinabi sa kanila,
Sumunod kayo sa akin, sabi ni Ehud, sapagkat ibinigay ng Panginoon ang inyong mga kaaway ng mga Moabita sa inyong kamay. So nangusap ang Panginoon ulit. At sila'y lumusong, nakasunod niya, sinakop ang mga tawiran sa Jordan laban sa mga Moabita. At hindi nila pinayagan tumawid doon ang sinumang tao. Ibig sabihin, sinarado po nila kasi 18 years ago, yung mga Moabites tumawid doon sa Jordan River at kinausap yung mga nasa Kanaan at mga Ammonites at Amalekites. Sinakop po yung yung City of Palms, yung Jericho. Ngayon, after 18 years, ito na po, bumuwelta na po yung mga Israelita at hinarangan po yung maari. Baka meron ng pong tulay sa lugar na yan, baka sa panahon na yan, may tulay na po dyan. So, para walang makatakas, from Canaan, pabalik ng Transjordan, kasi doon sila nakatira, yung mga Moabites. So, sinarahan po nila yon. And then, ano po nangyari? Verse 29. Ang kailang napatay ng panahong iyon ay may 10,000 sa mga Moabita. Lahat ng malalakas, matitipuno ang katawan at dooy walang nakatakas na lalaki. So sabi nga sa English, mga kapatid, pure men of valor. Ang Ephraim and Benjamin ay pumatay sa kanila. 10,000 Moabites. 10,000 sa mga ito. Kung titingnan natin mga kapatid, mga hindi pa rin ito sanay. Pero bakit sila nakapatay ng 10,000? Once na ang Panginoon ay nag-appoint ng isang judge at ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya, majority na po ang labanan. It's not about the skills, it's about the power of God na, mga kapatid. Mga walang karanasan pa kasi bagong generation ito, but nakapatay po sila ng 10,000. Sabi nga ni Ehud, mga kapatid, sumunod kayo sa akin sapagkat ibinigay na ng Panginoon ang inyong mga kaaway ng mga Moabita sa inyong mga kamay. Follow me, sabi ni Ehud. Sumunod kayo sa akin. Okay, so ngayon, ang napatay po ay 10,000 men. Verse 30, mga walang karanasan po itong mga Israelitang ito, mga kapatid. Gayon nalupig ang Moab ng araw na iyon sa ilalim ng kamay ng Israel. At ang lupain ay nagpahinga ng 80 taon. Nagdoble po. Sa panahon po ni 40 years ang pagpapahinga nila nung nagtagumpay po si Othniel. And then ngayon po ay 80 years. Nagpahinga po ang mga Israelita. Okay? So, yun po yung pangalawang hukom, si Ehud. Now, meron pong ikatlo, verse 31. Itong pinakamaikling story. Basahin ko po. Kasunod niya ay dumating si Shamgar, na anak ni Anat, na nakapatay ng 600 Pilisteo sa pamamagitan ng panundot sa baka, at kanya ring iniligtas ang Israel. Ikatlong some scholars hindi binabanggit na ikatlong judge, pero siya po'y kasama. Si Shamgar, na bilang po siya the shortest story among the judges. Kung tawagin po ay minor judge. Mababanggit ulit yan sa Judges chapter 5 verse 6. Actually, si Shamgar, son of Anat, his name is not a Hebrew name. But his name's father is a Semitic name. This may mean that he was from the town of Beth Anat in Galilee. Anat, yung tatay, means answer in Hebrew. But Shamgar, perhaps, ang name niya ay galing sa Hittites, Heteo, ang name niya. And he's a minor judge. Ang nakapatay siya ng 600 na Pilisteo sa pamamagitan ng ox. God ba tawag dito? Yung panundot sa baka. Ito po ay kahoy, round pole. Sa dulo po ay parang merong metal na nakahook o kaya parang sickle na
alam ko, pampatay sa baka po ito, pero ginamit niya po ito, hook na merong metal sa dulo, ginamit niya para makapatay po siya ng mga Pilisteo. Iniligtas niya rin po ang mga Israelita sa pamamagitan nito. Kaya siya po yung ikatlong hukom. So, una ay si Otniel, pangalawa ay si Ehud, pangatlo ay si Shamgar. So anong mapapansin natin dito? Tatlong hukom na appoint ng Lord to lead Israel into the battle at nagtatagumpay sila. And after mamatay po ng hukom, bumabalik naman po sila sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. So nagagalit ang Panginoon. Nagagalit ang Panginoon, hindi po nagugustuhan. So ngayon, ano ang lesson dito? Kasi lagi nagsisimula ang Panginoon. For example, 40 years po sila nagpahinga. So may new generation ni Sisilang. Tumanda na po yung ibang mga nakipagdigmaan. Ngayon, 80 years, ang pagpapahinga, tatanda na naman yung ano. Kasi ang pinaka-practice po talaga nila is yung labanan, real battle po talaga eh. Pero the real battle, kapag nandun po ang tunay na labanan, ay pag appoint si Lord ng hukom, nagtatagumpay sila kahit wala silang karanasan. Kasi nga ang labanan ay ang Diyos ang nakikipaglaban. So magsisimula ulit ang Lord sa kanila. First, the Lord trained them how to fight. Verse 1 to verse 2, magte-train ulit si Lord. Lagi po sila nagsisimula. And then the Lord trained them to believe in the presence of the Spirit of God. Verse 28, lagi nila ipapaunawa na kapag naroon ang presensya ng Diyos sa hukom, nagtatagumpay sila. Ng Espiritu ng Diyos ay naroon. At ikatlo, and the Lord responds to their crying out to Him because the covenant of God to them is never breached. So, ibig sabihin, ikatlo, ang Lord naman ay tumutugon sa kanilang mga pag-iyak, pagsigaw, paghingi ng tulong, and then the covenant of God. Dahil sa covenant ng Panginoon, hindi na, the covenant of God is never breached. Hindi po ito inalis ng Lord. Hindi pinutol ng Diyos ang tipan niya sa kanila kahit nagkakasala po ang mga Israelita sa Diyos. Balikan natin yung Hukom chapter 2 verse 1 to 4. Dinidisiplina lang mga kapatid. Hukom chapter 2 verse 1 to 4. Sabi rito, no, umakyat ang anghel ng Panginoon sa Bochim yata to, Bukim, mula sa Gilgal. Kanyang sinabi, kayo pinaahon ko mula sa Ehipto at dinala ko kayo sa lupain na aking ipinangakong ibibigay sa inyong mga ninuno. Sinabi kong, kailanman hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. So ito yung promise ng Lord. Kailanman hindi ko sisirain ang tipan sa inyo. Actually po, mga kapatid, ang tipan ng Lord kay Abraham, maano pa eh, hindi niya pwedeng, kung papansin ninyo, dinaanan natin ito, sabi ni Lord kay Abraham, sa'yo manggagaling ang mga hari. Eh, hindi pa nagkakaroon ng hari ang Israelita. Kaya ang tipan, nagpapatuloy. I think is Genesis chapter, basta meron pong binanggit, kundi chapter 12 or 15, but mas pangako po yun, I think wala pa eh. Now, hindi po talaga pa tinatanggal. Kahit sumuway po ang Israelita, the covenant of God to Israelites is still alive or kaya buhay na buhay kahit na ang mga Israelita ay tumatalikod. Kaya kung iiyak sila at dumadaing sila sa Diyos, tumutugon ang Diyos because of that covenant. Tuloy ko lang po, verse, anong tayo? 2. At huwag kayo makikipagtipan sa mga nanira sa lupain ito. Inyong wawasakin ang kanilang mga dambana, ngunit hindi ninyo dininig ang aking utos. Ano itong ginawa ninyo? Tatanggalin niya ba yung tipan o covenant? Tingnan natin sa verse 3. Kaya sinasabi ko, ngayon, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila'y magiging mga kalaban ninyo,
at ang kailang mga Diyos ay magiging bitag sa inyo. Nang sabihin na ng anghel ng Panginoon ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ng Israel, inilakas ng bayan ng kanilang mga tinig at umiyak. Actually, wala na tayong mababasa na binawi ng Diyos yung kanyang tipan. O kaya nag-breach of contract, nag-breach of covenant ba si Lord? Hindi po. Kung meron mang parusang nangyayari, dahil sila na rin gumawa nito May kasabihan nga tayo na para kang kumuha ng bato, ipinukbok mo sa ulo mo. Kasi po, pinalalayas ni Lord nga yung mga kalaban, inuutusan silang gawin. Kaya lang, hindi nila ginagawa, kaya sabi ni Lord, ay magiging kalaban nyo yan. At ang mga Diyos-Diyosan nila, magiging bitag ninyo. Kasi nga, pinaalis ko nga, gawin ninyo, pero hindi nyo ginagawa. But the Lord never breached His covenant. Hindi niya talaga inalis. Kaya kung siya man ay tumutugon sa panawagan ng pagdaing ng mga Israelita, because of yung very strong yung covenant niya sa Israelita. Let's say, weak po yung covenant na Israelita to God, but the covenant of God to Israelites is very strong. Yun na lang talaga ang nagpapatibay, yun ang nagbibigay ng dahilan para tumugon ng Diyos. Yung covenant ng Panginoon sa Israelita. Now, question po. Sa atin po ba, tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon na nakarating po yung Ebanghelyo ni Jesus, meron po ba tayong pinangahawakang covenant? Meron po ba tayong masasabing may covenant ako kay Lord? Meron akong kasunduan sa Panginoon? Meron ba tayong pinangahawakan? Meron ba tayong pagmamalaki na parang Israelita rin na merong kasunduan between God and His like us, ng mga believers? To all true believers of Christ na pinapahalagaan ito, first, pag may divine, gagamitin ko yung term na pag may divine relationship sa Diyos. Some people, ginagamit yung kapag may relasyon sa Diyos. Kapag, ito sa personal ko lang kapag sinasabi lang natin pag may relasyon sa Diyos is between you and, it's your relationship with the Lord. Pag sinabi natin divine relationship, divine is God patungo sa ating tao na may relasyon. Kaya it's better to use the term divine relationship ang Diyos sa atin through Jesus. Kung tayo ay mayroong divine relationship sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, hindi po yan inaalis ng Panginoon. Hindi po yan inaalis ng Panginoon. Never pa po. Kailan po ba na-install po ito? Ito po ang installation and transition of covenant. Tignan po natin ito po kasi siyempre covenant, kasi kaya po tumutugon ng Panginoon kasi pinangahawakan na lang ng Diyos yung kanyang pangako, yung covenant. Kung tutusin, wala na Kung aasa siya lagi sa Israelita, talagang failure po. Pero, ganun din ba ang Panginoon sa panahon natin? Tignan natin. First, installation and transition of covenant. Tignan po natin ito Ito po yung transition. In Luke chapter 22, verse 14 to 18. Okay, ito po yung kay Jesus, sa ating Panginoong Jesus. Nang dumating ang oras, ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong kainin, nakasalo kayo ang kordero ng paswang ito bago ako magdusa. Ito po yung covenant ni Moses at ang covenant ng Lord kay Moses. Siya po yung ginamit ng Lord sa mga Israelita. Ito po yung Passover covenant in Exodus chapter 12. Dito po, ito na po yung gagawin ni Jesus. Ito po yung last covenant. And the Lord end this covenant. Tatapusin po ni Jesus itong covenant na ito. Tuloy lang natin. Verse 16. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakainin hanggang sa ito'y ganapin sa kaharian ng Diyos. At siya'y tumanggap ng isang kopa. Actually, balikan ko lang yung kordero. May binanggit sa kanilang kordero. Yon. Pinakahangad kong kainin, nakasalo kayo ang kordero ng Paskong ito bago ako magdusa. Nakahanda na po yung kordero, mga kapatid, yung time na yan. So, yung kordero na according do sa Passover,
na in-install ni Lord kay Moses in Exodus chapter 12. Doon nagsimula yan. Dito yan magtatapos. And then verse 16, balikan lang natin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito hindi ko kakainin hanggang sa ito'y ganapin sa kaharian ng Diyos. And then verse 17, ito naman yung kopa. At siya'y tumanggap ng isang kopa at nang siya'y makapagpasalamat, sinabi niya, kunin niyo ito at inyong paghati-hatian. Okay. So yung actually yung kordero at yung kopa, yung po yung ginagamit no tuwing Passover, yearly ginagawa po 'yan ng mga Israelita from Old to New Testament, ginagawa po 'yon. And then sabi dito na po 'yan magtatapos. And then verse 18, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako inom ng katas ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. So yan na po yung katapusan. More or less, 1,400 to 1,500 years ago, the Lord end this Passover or covenant. Tinapos po ni Jesus. And then the next verse, Lucas 22:19 to 20, ito po yung bagong covenant. So hindi po hinihinto nagkakaroon lang ng transition, pagpalit ng covenant. At siya'y dumampot ng tinapay. Ito na po yon, para sa kanya na po ito, personal niya po ito. Ito yung tinatawag na Lord's Supper sa ibang termino. Pero actually, gusto kong tawagin to na Covenant of Jesus sa mga apostol at sa mga susunod pang mga mananampalataya kay Jesus. So, ito yung covenant. Okay. Siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at binigay sa kanila na sinasabi, ito yung aking katawan. Okay. Hindi na, wala nang binabanggit na kordero na pinatay, it's body na ni Jesus. Ito yung aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Bread po yon. Now, ito na po yung kopa. Ang laman niya, syempre alak na nire-represent ng blood. Gayun din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos dahil sa inyo ay ang bagong tipan. This is a new covenant. Tapos na po yung kay Moses. This is a new covenant, sabi ni Jesus, bagong tipan sa aking dugo. Okay. Dito nagsimula po yung new covenant na ito, the body of Christ and the blood of Christ. So this is the new covenant, the transition of covenant from Moses, covenant Passover, and the covenant sa new covenant ni Jesus. Pareho naman. Yung kordero na kinain nung una, doon nagtapos yun. Actually, sabi nga ni John the Baptist, John 1:29, this is the Lamb of God who takes away the sins of this world. Nakikita niya, dumadaan si Jesus. Kaya si Jesus, nung siya na, ito na yung bagong covenant, nagkaroon ng transition, nagpalit na po. Natapos na po yung kay Moses, ito na po yung bago. Kaya lang, sa mga Hudyo, dahil hindi sila nanampalataya kay Jesus, hindi sila pumasok sa covenant ni Jesus. They are still believing doon sa first covenant. But to all the Christian, to all the true believers, nagkaroon ng divine relationship kay Jesus, ito na po yung ginagawa natin, itong new covenant na ito na ginawa ni Jesus. And ito ay nagpapatuloy and will continue until His return. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Sabi sa 1 Corinthians 11:26, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang tanong, dumating na po ba ang Panginoon? Wala pa po. No? Yan ang ating paniniwala at ating tinitingnan na hanggang ngayon ay hindi pa po. Kaya po, nagpapatuloy pa rin tayo sa pagganap dito sa tinatawag na covenant ng Panginoon. So according sa kanyang pangako, Matthew 24 verse 30, di pa ho siya tumarating, mga kapatid. Kaya hindi pa rin po pinuputol ni Lord yung covenant. Tuloy-tuloy po iyon. Siya
ay may covenant sa atin, ganun din tayo may covenant din sa Kanya. Sa pamamagitan ng pag-aalaala na ginagawa nga natin every first Sunday of the month, inaalala po natin yon. At because of the Holy Spirit, meron tayong relasyon sa Diyos, kaya nga tinatawag na divine relationship because of the Holy Spirit. Kaya lang, kung babalikan natin itong pag-aaral natin sa Israelita, ang nagpapatuloy na lang dito na sila inaalagaan ng Diyos because of God's covenant. Kasi nabitawan niya na to, naipangako niya na to. Kaya hindi niya maiiwan ng Israel, not because of Israel ay favor ng Lord. Hindi po sila favorite. Because of God's covenant to Israelites. Matibay po kasi kay Lord yon. Ano man ang sinabi ni Lord, hindi niya binabawi. Maliban lang, magkakaroon ng panibago, magtatapos ang isa, magpapanibago. Kaya nga, mga kapatid, dito tayo pinag-iingat. Sa study natin, hindi po, actually tumutugon ng Diyos sa mga paghinaing ng mga Israelita. Kaya lang, kailan sila, kapag wala na, bugbog sarado na sila sa mga sumasakop sa kanila, namamatayan na po sila. Yun din naman ay ayaw din ng Lord yon. Kasi sumasamba sila, tumatalikod sila sa Diyos. Pero ang Diyos ay may covenant sa kanila. Kaya pag dumadaing sila, hindi sila pinababayaan. Nag-a-appoint ng hukom ang Diyos para iligtas sila. Ngayon, ganun ba? Gagawin ba natin yun? Tatalikod pa ba tayo sa Panginoon? Gusto pa ba natin yun na tayo ay masaktan sa mga sa katigasan ng ulo natin kung gagayahin natin yung mga Israelita? Kaya mag-iingat po tayo. Hindi po bibitaw ang ating Diyos sa covenant. Pero ang problema, ang tao po ang bumibitaw sa kanyang pangako sa Panginoon. Sa kanyang covenant sa Panginoon. Ang tao po ang tumatalikod. Dito sa study natin, tumatalikod ang mga Israelita. But the Lord never. Hindi po siya tumatalikod sa kanyang pangako. So yun lang mga kapatid, no? Tingnan natin yung ating sarili, observe natin, examine ourselves mga kapatid. Baka naman nakakalimutan natin na meron tayong covenant. Baka naman akala lang natin, may relasyon naman ako sa Panginoon, ligtas na ako, bla bla bla. Hindi po. Binabantayan din ang faith natin ng Lord. Tulad ng mga Israelita, tumatalikod sila, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gumagawa ng kalikuan, gumagawa ng kasalanan, napaparusahan, nadidisiplina ng Panginoon. So, tayo ba ay, gusto pa ba natin yung masaktan tayo, mahatulan tayo, mapahamak tayo? Tandaan po natin, medyo, ito po, no, banggitin ko ulit ito, no, bago po ako mag-closing. Nung nagkasala ang mga Israelita, gumawa sila ng Diyos-Diyosan, yung gold calf, at sabi ni Moses, dito, sa Exodus chapter 32, sabi sa verse 31, Exodus 32 verse 31, nagalit ang Panginoon, actually, 3,000 nga namatay nun, binasag ni Moses yung dalawang tablets. Sabi dito, kaya't bumalik si Moses sa Panginoon at sinabi, o ang aking bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sariling mga Diyos na ginto. Verse 32, ngunit ngayon, kung maaari ay patawari mo ang kanilang kasalanan, sabi ni Moses kay Lord. At kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat ng isinulat mo, sabi ni Moses kay Lord. Ito po ang tugon ng Panginoon. Verse 33, ngunit sinabi ng Panginoon kay Moses, ang sino man nagkasala laban sa akin, ay siya kong buburahin sa aklat. Kaya kahit Israelita ka, talagang grabe ang ginagawa mo, pwede kang burahin sa kasaysayan ng aklat ng Diyos, sa aklat ng buhay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, be careful din. Kaya, well, sabihin natin, may covenant ako kay Lord. Pangalagaan natin yung covenant. Huwag siya mapahiya. Huwag natin siyang talikuran sa pamamagitan ng mga maling gawa. Lagi tayong manalig sa Panginoon. Hindi siya tatalikod. Pangako niya kasi hindi pa siya bumabalik.
patuloy lang nating gampanan, gawin yung mga kautusan ng Panginoon bilang bahagi na tayo nananampalataya at meron tayong divine relationship sa Panginoon. Nananatili ang covenant ni Lord sa atin. Ang question, tayo ba'y nananatili ang ating pakikipagtipan o covenant sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad sa mga kalooban niya? So, double check po natin sarili. So, let's pray. Father God, salamat po ng marami sa lahat ng iyong kabutihan. Salamat po. Patuloy kong tinataas sa inyo, Ama, ang comfort and blessing sa physical recovery po ni Brother Edgar na manumbalik ang dati niyang lakas sa paglalakad at yung disiplina rin sa pagkain. Patuloy kong tinataas sa inyo, Ama, ang patuloy mo i-bless din, Panginoon, ang comfort sa mga namatayan. Namatay po si Larry, comfort po sa mga magmamahal po sa kanya. Si Casper po kung tawagin. Bless you rin po, Lord God, ang blessing, Lord, sa baby po ni Gian at baby rin po ni Sarah, Lord. Patuloy mo i-bless din, Panginoon, ang provision po sa mga needs ni Kim sa mga gamot, Panginoon. And thankful po kami at grateful po kami na binibless mo po siya sa mga transaction niya sa government para makakuha ng mga additional na support sa medicine. Lord, maraming salamat po. Continue to bless si Mami, si Nanay, mga mahal namin sa buhay. Purihin ka, Ama. I-bless niyo po yung mga viewers, Panginoon, na patuloy na makasama namin sa pag-aaral at salita ng Panginoon. Wilbert. Lord, I'm praying po si Wilbert. Praying kami sa kanyang condition, Lord. Alam namin, Lord, na hindi po madali yung mga nangyari sa buhay niya. But praying kami, Lord, at ay pinagpapasalamat na huli kong kausap sa kanya dahil na-recover na po. Tulungan niyo po siya na bilang tatay, magpatuloy po siya, Lord, sa kanyang buhay, Lord, at patuloy po na i-bless niyo pong tahanan nila, magkaroon ng patuloy na Bible study po every Thursday sa pastor po ng kapatid niya. At maraming salamat po sa lahat po ng mga development ng heart and yung mga comfort na pinagkakalob mo and peace kay Brother Wilbert, Panginoon, at sa kanyang mga trabaho, trabahador at pamilya, mga anak. Praying din po kami, Lord, sa complete healing po, recovery po. At bakatin na nga po ng church po si Brother Nelson Ferrer. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat. Tinatas ko po ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po, mga taga-subaybay ng Jesus Said Ministry Church.